Kauban na mayong adlaw. Welcome na sa atong sinimana nga programa dinhi sa Cagayan de Oro City Information Office official Facebook page. Di na to makauban ang nagkadiyang mga department managers alang usab sa pagpaabot sa ilahang mga nagkadiyang mga programa, mga tinguha alang sa kayuhan dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Kini day si George Bacos gikan City Information Office ng dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix uy naman sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. And sa ako nagkikingon din sa atong department and focus sa swerte kay ta karong higayon na mga igala kay ato yung makauban no ang ato ang department manager sa Human Resource Management Department, Ma'am Silent Faith Kansay Lumbatan. Ma'am Kansay, welcome sa itong programang Department and Focus o imong pagpanibaya sa itong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Hi Sir George, yes. Good morning. Good morning sa tanan nga naminaw. Yes nya, murag nakolbaan ko karon kay HR akong nakaatubang nya basin i-ratings na ko ani after sa performance. Wait, ug naay mo kanao ko niya ang order. Wait, ito, so interesting atong pagkaisgutan karong adlaw mga igala no and ato may balaan kung paunsa ang ato ang HRMO gi-manage ang tanang human resource dinhi sa or human resources dinhi sa ato ang City Hall isip kini ang nagdala sa nagkadayang mga serbisyo o mga programa kaabagid kini sa ato sa tanang nato nga mga programa no. Siguro ma'am sugdan nato no. Kumusta ka rod? Kumusta ka sa isip department manager? Kumusta ang kinatibuk-an sa HRMD karon? Thank you. Actually, HRMO karon good is honestly very overwhelming. Yes. Overwhelming siya in a sense nga diri na ko mas nasabtan kung unsa ka bugat yes. Ihang lookout sa imuhang masabtan ng human resource management. So kada organization ang core gid sa isa ka organization is ang iyang human resource. Yes. So dili mo lihok ang isa ka organization kung wala tay ato ang mga kauban nga mga staff, walay kauban ato nga mga tao. Yes. Bisan pag unsa ka kamaayo dili gid ka efficient kung imong hatanan. Yeah, yeah. So isip o lugar sa karon sa HRMD naami 42 ka staff kami tanan o 42 mi ka buok. And then, atong existing nga employees karon sa City Hall is natay 6,089. So, yung nana kadaghan. Yes, yung nana kadaghan ang amo ang gi-manage. And kuan pod, sa karon pod ka na, since very accessible kaayo ang ato ang bureaucracy. Sa, tungod pod sa leadership ni Mayor Clarix nga every week, pwede gid kay sila makalinya sa People's Day para mamuan og trabaho. So, kana katong akong opening statement nga overwhelming. Overwhelming siya. Pero yes, it's a challenge and at the same time, ako po blessing kay grateful ko nga na ako sa isa ka department nga makatabang ko sa growth o sa pagplastar sa ato ang mga tao, sa ato mga employees diri sa City Hall. That's right, no? Kay kasagaran man god no sa in layman sa term lang gyud kini nga pagsabot no kung moingon kag HRMO murag ang ilang pagsabot ani ma'am is kanarang ang pag-apply lang nimo moro nimo dawat sa application but aside from that daghan pa kayo ga mga trabahoon daghan pa kayo ga mga later part ato yes, ang kung unsa gyud mga services no and kini nga with kini nga limited nato nga kining tawod ra sa HRMO ma'am and then kato 6,000 plus ka mga employees giun sa ninyo pag-manage wala ba mo gakulang dira sa tawag sa HRMO to manage all this actually ako kanang mag 1 year pa man gyud ko sa HR so every now and then gyud pangumusta pud ko sa akong mga kauban nga kumusta man ta yes kanang gadako ang numbers sa atong mga employees and ga-remain mi nga ingon ana ra mi kadaghan so magapangumusta ko kung underman ba ta o pa ba ta kinahanglan pa ba ta kuan naay mga actions gid namo ginagmay karon nga kanang ga-hire gid me o job orders para mapunan mapunan mi kay lisod gid kayo i-manage nga gapabilin nga inana mi kagamay pero dako ang numbers sa employees tapos naapod na kana ang mo po nang sugdan karon ang pagplaster gid sa tong mga staffing plan kay aron mas maplano kung unsa ang mga plantilla positions ang kanang kinahanglan day ipang propose sa isa ka opisina so dili mi exemption na exempted na kana ano mi ana nga mga kuan pero sa karon
Yes, kinakaya. Kinakaya, no? Kinakaya ang challenge, bitaw. And siguro ma'am, arong mas masabtan no sa ato ang mga suking tigpaminaw ug tiglantaw kung unsa gyud ang role sa HRM o kung sa mga serbisyo nga ilang gitaniyag no kay dili man sa ingon ana kakuan nga direct ang ilahang pag-serbisyo ngadto sa mga katawhan gyud, but internally no sa City Hall dako gyud kay mo ni sila ang foundation gyud no. Siguro ang masabtan sa ato ang mga katawhan na minaw naglantaw karon unsay mga serbisyo nga itanyag sa HRMO ma'am? So actually, ang atong HRMO is siya gid ang gikan sa pagpang-apply, sa pagpili, sa pagplastar, sa okay. pag-equip, sa pag-train, padulong sa pag-retire sa atong mga employees. Mura ni siya og sa kuan pa ma'am from birth to death ano? Okay na siya from birth to death gikan sa pagsugod, padulong sa pagkahuman. Yes. So kana gabi kay siya nga challenge kay kana gikan sa atong recruitment, selection ug placement. So dara nato gina-implement, gina-publish. Actually kana natay publication sa to ang mga vacant nga positions. Kay ginasunod nato ang katalaging Equal Employment Opportunity Principle. So dili lang siya ingon nga internal kilbi sa mga trabahante sa City Hall, so mahibalo ta sa public na ay mga vacancies. So mo na ang trabaho sa HR nga kung kinsa to ang mga nang-apply, dapat na mag-select, mag-filter kung kinsa ang mga pinaka-fit para sa kana nga position. Then kana na din mo agi na din ta sa to ang interview, exam, then nalintay ka ng PSB nga board. Tapos kana dira gyud pagsugod. And then ako din tay learning and development. So kana atong learning and development most commonly known na siya as kanang training. So na-plaster na nato ang employee, nakakita nato, nakasugod na siyang trabaho. Ato na din siyang i-train aron mas ma-equip pa siya, mas ma-fit pa siya sa kung asa siya gibutang nga position. Tapos kana if matrain na nato siya, dahil sa atong performance management. I-measure na din nato ang ihang performance. Kaya natin musulod ang ato ang kanang mga evaluation mga assessment, mga IPCR, which is mao ang basihan sa ato ang promotion. Kasi wala gyud kabalo atong ubang employees. Magulat lang ta sa bonus. Bonus. Actually, o kana siya basihan sa bonus isa nga tong performance. So dapat naatay satisfactory nga rating sa mga IPCR para eligible ta for ma-eligible ta sa tong bonuses, ma-allocatean ta og budget para kana. Tapos kana din if ma-measure na nga ato ang performance as employee, na po din tay rewards and recognition. Okay. So, kita po igakuan ana sa HRM. Ana siya sa atong HRMD. Actually mga kuan na mo ni mga divisions ni mo ginasa gatutok ani. So naay division nga gatutok sa atong training, ga capacity development sa atong mga employees. Tapos after if ma-measure na tong ato ang performance, dito na din sa atong rewards and recognition. Kinsa nga mga employees ang exemplary good na angay pod nga ma-recognize naapod ka nang ginahatag nga recognition ana. Tapos kana din tay human resource information system mo na siya mong internal silbi nga IT. Okay. Of course sa kadaghan pud sa ato ang employees karon, as you all know, ang gikan sa PDS, then sa mga sa mga records, tanang records and documents sa itong mga employees submit sa GSIS naatanan sa HR. So naka-loaded lang mi sa paper. Sa paper lang na siya. Wala pa na siya sa employee sa paper. So kinahanglan pod nga maginahinay mi og kanang himo og kanang system efficient pod sa tuong empleyado sa HR nga dali ra mangita dili bitaw nga kanang kay kung ingon ana sa mga 6,000 ka buok nga mga kuan niya kung adto pa ta sa kinaraan nga style nga kalkalon pa yun na mga documents so medyo malangay gid siya no. So kanang strong kay na mo ang HRIS dara marag tulo upat ra na sila ka buok pero ang ato ang ginahimo nga system is dili gid siya basta-basta. Actually sometimes gid ga coordinate with sa tong sa SIMISID pero lagi times nga kinahanglan pud nga maningkamot pud mi sa kon kay dako pud kay ang lookout sa SIMISID. So kana. And then apo din take ng HR machineries. So ang kanang atong HR machineries medyo daghang ginabalaod na siya. Kailangan din sa isa ka LGU ato na siyang ma-implement gikan sa ato ang
Yeah, para basin ako malimtan. Mm. Atong kanang Human Resource Merit Promotion and Selection Board kanang PSB. So mo na sila sugod ana nga katong mag-select sa kinsa yung mga gapang-apply, kinsa ang pinaka-fit, kinsa atong i-hire. Then ang Human Resource Development Committee, mo ni siya ang committee nga kanang gapili sa example na mga scholarship grants na sa mga sa abroad, kana siya. Tapos mo na siya ang committee nga mag-deliberate sa kinsa ang mga possible nga employees nga i-grant ana nga scholarship, kinsa ang possible employees nga ipadala nato sila in nga lugar para sa kanang mga exchange nga mga opportunities. Kinsa pod nga mga employees ang nag-request og study leave, so ato pa nang i-deliberate sa HRC. Dayon ang performance management team nato, kana mo na siya ang gatutok sa katong atong mga incentives, katong akong gisgutan kanina. Then kana apil lang sa program and awards and incentives for service excellence atong praise. And atong grievance committee, so actually I dili ko sure kung familiar ba ang tanan nato sa City Hall nga atong natay grievance committee. So, kung natay mga problema sa ato ang mga opisina, especially sa nabantayan lugar nato nga kanang dili mao ang pagka-implement sa example lugar na dili mo ang pagka-implement sa leads, sa CPO, or na mga ginagmayng away-away sa mga empleyado, dili pa sinabot. Ang kuan na is natay grievance committee sa HR, pero not necessarily nga kung naay ka ng problema sa office, largo dayon sa HR. Yes. Kay ang ato ang gina-implementan nga procedure is magsugod gid siya sa office level, yes. sa immediate ni mga supervisor. If ever gid lugar dili kaya dito sa handle, supervisor, dito pa sa imong hire nga kuan sa department, sa department head ba nimo. Yes, If dili na gid dito na dayon ta sa HR. Na ato ang kanang grievance committee. Yes. Tapos, sa Committee on Decorum and Investigation, so kaning atong CODI, very important pod. Lahi ni siya sa grievance, kaya ang CODI is focus lang siya sa katong pag-implement nato sa Anti-Bastos Law, sa Safe Spaces Act. So, grabe kini kanang more sensitive and confidential na committee, kay if ever lugar sa inyong mga opisina na apoy ka ng mga sexual harassment na nakahitabo, digid kaayo nga mo pasaka sila o kanang reklamo sa ang Committee on Decorum and Investigation. So yun na kadaghan, no? And this katong pila ra ka book manpower nato dra karon sa HRMD. So grabe gyud, grabing bulk sa trabahon, but say kayon pa ni Ma'am Kansay nga nakaya, no? Og kayanon gyud. So with this kuan ma'am katong mga services, I think dito pod sumikad ang paghatag pod og kining ratings kibali from civil service kining sa Prime HRM, no? So katong kining kuan kay matag LGUs, not just LGUs but government agencies, ang civil service mo mohatag siya og Prime HRMD, no, nga pasidungog ato sa mga kining HRMO, matag HRMO. So with that mga services nato. And siguro ma'am, sa imo nang gikaingon nalakbitan mo kaganina ang katong mga trainings and of course kining mga gihatag nato to really empower our kining manpower dinhi sa City Hall. One of those kining induction o reorientation, no, sa ato ang mga newly hired ngan man oath taking niini. So can you tell us more about this program, ma'am? Kay aron usab nga kaysa I think sa ubang mga LGUs wala man ni kung kuan ka, kung motrabaho ka, trabaho na ka dira, but dire murag ato yung gihatagag overview kung paunsa nag-work ang ato ang City Hall. So can you tell us more about this program, ma'am? Actually dili po kay ko familiar sa kanang lain nga LGUs, pero dili first manggod na ko gina-work sa LGU CEO. So ang ato ang HRMD is ga-conduct gid og kanang induction orientation sa ato ang mga new employees. So kani siya kanang gibay batch gini siya. So naay mga new employees lugar nato nga mga kanang bag-o nagsugod, kana mag-schedule mi og kanang induction and orientation. So kaning atong induction, of course, orientation gid siya sa kung unsa ang City Hall, maghatag ta og kanang background, unsa ang City Hall, unsa atong mga services, kinsa ang atong mga officials, kanang very basic gid nga kailangan mahihibaw-an sa atong mga employees. And then kana maginahinan na dayon og adto sa kanang mga offices, mga departments and offices, unsa ang mga functions sa nang offices. Tapos kana pag-process ilang sweldo, dira gyud magsugod tanan o unsay kinahanglan nila ipang-prepare nga mga requirements para makakuha na sila sa ilang mga ATM cards para masudlan sa ilang sweldo, then kunting sweldo unsa dapat ilang i-prepare para
ma-process ang ilahang payroll. Inana gid siya ka basic tanan. Yes. And then kana ang induction is kanang not necessarily nga kung magsugod ka karon as an individual or employee mag-start na so mo ginang gina-schedule isa kay of course ang ato pong resource atong yes, di po. Speaker, dili po siya kanang inana ka, kuan ka kanang pwede siya diretso. So, mas maay nga kanang by batch, kaya aron po ang mas conducive po nga if ever lugar ng mga questions. So, isa ra po ang pagtubag. So, mas mainan siya, ma'am, kay maskin basic to, labi na katong walay mga background bitaw sa kanang how the City Hall works, and of course, on sa mga services nga gina-offer. At least, dito pa lang daan, no? May balo na sila sa background, may balo na sila sa unsay angay buhaton kay isip mga empleyado sa gobyerno ma'am murag ikaw gyud may mamahimong frontline manggod no ikaw may magpasabot sa imong mga clients niya ang kining pong mga clients ato it's gikan gyud sa all walks of life no basically so mo na nga importante kay nga na kay tugmang kahibalo kung unsay serbisyo nga Kung matanyag asa kaning adto yes kabalo ka kung unsay imong gitrabahoan so ikaw gyud ang pinaka number 1 nga dapat mas nakasabot kung unsa di ay nga mga services ang imong i-offer unsa di ay pud ang mga benefits ug unsa pud ang mga rules and regulation ani nga ikaw man ang empleyado so kita ang gahatag sa mga services so lisod kaayo iserbisyo kung ikaw mismo wala ka kabalo sa unsay imong giapilan wala no so mo na nga maskin ako no mingagi ko ana proseso kami tanan miagi mi ana sa proseso dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ato mga empleyado sa City Hall mo na ang doon nagay kining kay balon no ato ang mga empleyado dinhi and aside from orientation ma'am and kining induction and reorientation sa ato ang mga newly hired ano na punta sa ato ang mga present nga mga employees no kini nga sa ethical standards nato pahigayon punta nini nga mga seminars aron sa mga time to time ma-remind ta what are the ethical standards of a public servant so can you tell us more about this program usab kung nato ang induction ug ang orientation is more on the technical side nganong unsay mga offer sa City Hall ug ikaw pod as an employee unsa pod ang imong mga kuan ang kaning sa atong ethical standards marag more on sa as an employee as a public servant kay kaning sa atong ginasunod manggod nga RA 7613 nga kuan kanang kita accountable ta sa public sa public kay public servants man ta so more on the kanang public interest gid ta kaysa sa personal interest mao gid na ang pirmi nga atong ibalik-balik ani nga mga trainings and seminars nga kanang kita frontline services man ta da atubang taog kanang klase-klase nga mga tao every now and then although natay mga offices diri no nga not necessarily kada adlaw atubang og mga tao mga clients mga paperworks na sila pero as a public servant dapat kabalo gid ta ana nga how to handle different kinds of clients and kung unsa pud ang ilang concerns na namang koy tendency ang isa ka tawo nga if ever lugar matanaw na to nga dili ako ang assigned ana ako ang napangutanan so dili nimo tarungon og tubag dili man ako marag ana so kanang atong hinahinay ug wala gyud sa atong mga minds sa atong mga empleyado nga not necessarily nga kung dili na imong assignment dili na lang na nimo atimanon kay public servants man ta so be honest if ever lugar dili gid kaya nga imong i-handle pero imong gina siyang ubanan sa kanang i-refer nimo sa sakto nga opisina imong i-endorse sa sakto nga tawo inana kaysa sa imong lang balibaran right there and then okay kuan blessing manggod kaayo nga ata sa public service mao gid na akong nakita no nga although overwhelming gid kay siya kanang naigi times nga kanang dili nimo masabtan ang public pero blessing kay siya in a sense nga daghan kaayo og mga kanang information service nga kita ra ang makatabang sa ilaha kay kana sila wala na sila nag-agwanta nga muhulat sa imuha pila ka oras mulinya sa init kung wala na sila nanginahanglan so kung time na nila nga muduol sa imuha murag mo na po na imuhang time nga muhatag po ka sa imuhang tabang pero if kana dili gid kaya sa imuhang level silbi be honest pero ayaw gid siya biyae hatag siya sa sakto nga tawo nga makatabang sa iya mo gid nay usa sa mga gift gid pod ma'am no sa kining
mga government employees ang kining at the end of the day ba imuhang fulfillment nga nakatabang nakaserbisyo ka ngadto sa mga katawhan dili kabayran no ang fulfillment and of course ang kalipay nato nga makatabang so nga holistically gid ato ang paghatag og mga trainings and of course mga seminars gyud sa ato ang mga empleyado ma'am to really give the kanang 100% nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Mao po na siya ang purpose sa itong Human Resource Development Committee, itong HRDC nga akong yes, kana siya actually naka-meeting na may tapos naginahinay na may og kanang gusto na mo i-establish nga kada opisina na apoy kanang marag internal silbing nga HRDC kay ang ato magong nabantayan na mga trainings lugar nga gikan sa lain nga mga providers external nga providers kasagara sa isa ka opisina gabalik-balik ang mga empleyado nga ipadala. Yes. So, gusto ta nga kanang equal opportunities para gid sa tanan nga kanang example lugar kanang na records and management nga training karon. Pagkasunod na anapod pero the same people lang ipadala. So, marami tag redundant na nga dili man masayang. Sayang gid pug kaayo and then kanang might as well nga marag i-empower na to ang tanan na to nga mga employees sa tong office. Which is, ang mas makatabang gid ana ang mga opisina kay mas kabaluman sila kung kinsa nga mga empleyado ang kulang og training sa ilaha. So kana nga mo ang gipaningkamutan nga sa kada opisina marbitag naay constant coordination sa tong HRDC sa tong HR nga if ever lugar kani nga mga set of employees daghan magud kaayo og kanang employees in town nga gusto magpa-promote pero tungod sa lack of trainings dili sila mo qualify niya pila na sila ka years nga trabaho it's because of the opportunity nga wala nahatag sa ilaha nga pwede ra gid unta kayo mahatag so mao na ang ginatry og regulate nato karon sa HRDC. Then kana maghatag sila og mga kanang endorsement silbi sa committee. Kana dayon mangita po din ang committee og kanang mga not necessarily nga external nga kanang providers na kay nang puti ato sa HR kabaluman sila anak pero mas may manggunang daghan. Nga dili ra isa ka training hatag kana ang atong ginaplansya karon. Nice move po siya no nga. No tay at least murag focal person per department kay as in digid madala og kanang isa ra gyud ka ang HR alone ra niya sa kadaghang departments nato sa executive no. So ay labihan kalisod mo na ang mas maayo po siya nga move and strategy nato nga at least we have focal person nato no internally diri sa nakadayang mga departments. So mo na no nga do na tay kining basic customer skills nga pangatubang ato sa ato ang mga customer sa ato ang mga clients no nga sa publiko and aside from that ma'am we are cultivating a healthy relationship with kining our supervisors, our department managers no time to time we have supervisor development course no gihatag sa ato ang mga supervisors. Actually kana naamang mga categories sa tong training so same ragod sa kung unsa ang atong mga employees dire na magitay mga supervisors napuntay katong mga administrative na ana so depende gid siya sa kung unsa ang needs sa imong position so naatay ka ng mga trainings especially for our managers and supervisors kana siya gina-equip ginato na kay same sa akong experience, dili gid siya lalim nga mo handle ka og isa ka office. Yes. And sa akong part kay duha ka office akong gihandle. So kanang dili siya walk in the park ana. Tapos kailangan gid ko ako mismo is kanang I have a lot to learn. Gusto gid kay ko kanang mas daghan pa nga improvement para mas equipped pod ko. Aron dili pud ko maulaw or dili pud ko nga kanang dili bitaw ko confidence sa akong ginabuhat kay although naana ka nga position, it doesn't necessarily mean nga okay na ka, ana. So, daghan kay changes mong ang Cagayan de Oro is gadako siya, highly urbanized city siya from time to time good. And then, same as true sa, kung gadako ang city, kita ang city hall, mas gadako pod ato ang accountability sa public. So, mas dapat mo upgrade pod ta. Dili lang sa tong pagpanerbisyo, most especially pod sa kung unsay ato ang mga knowledge kay dara man magsugod ang tanan kung how you deliver your service sa kung unsa pod ang imong kahibalo. That's right. No na ang gyud angay nga magpa-stagnant na lang ta kay okay na ko dinhi, okay na ni siya but dili gyud no time to time we need to learn more and discover more no aron usab nga mas makapangalagad patas mas daghan nga mga kay of course katong wala kay bala labi na katong dili pa kay familiar with how kinibang mga
kung adunay promotions, adunay mga kuan. So there are some kuan man gyud, there are some positions nga nanginahanglan gyud sa supervisory training, mga kuan kay rong inig-abot niya ng posisyon kaya na kanang dili na ay sa pa ka mo undergo training nga nakuha na nimo nga plantilla. So ingon na ang gobyerno no nga nalagpila ka hours nga training. So at least dili na sila magbalaw pangita ma'am nga sa mga third party baka nga mga kwan, at least dili parang sa ato ang LGU daan internal, so nanatay gi-provide sa ilahang oy naami kuan kining for supervisory training nato katong sa willing. So mas maayo gud kayo. Okay, actually kita although LGU CDO ta, ang HR is kanang manda po siya sa civil service. Yes, oo. So natay mga specific gid kay nga mga qualification standards kada position nga kana sakto sa imong giingon nga lisod kay ipasabot pod sa tong mga applicants. Yes. Nga kanang if ever lugar gusto sila mga apply at silang explainan nga naay kulang sa imong training, number of hours sa imong kuan, sa years of experience. Nana siya nga mga qualification standards for a purpose. Gakadako ang imong position nga gusto applyan, gakataas pod ang atong qualifications ug requirements nga kinahanglan nato i-meet kay kana lagi dili gid lalim kay of course nga we are serving the public, so kanang we have to give our best good, not just kanang karon lang nga time pero so umaabot pa nga mga adlaw dapat kanang ready gid ta. Kay ang kuan man god ang appointment ang imuhang especially with the plantilla position dili ra man gud siya ga-end sa City Hall. Wala siya ga-end sa HRMO nga gi-appoint ka dira or gihatagan ka ng plantilla. Kinahanglan gyud siya approval from civil service ma'am no. That's why we are aiming pod sa ato ang kanang prime HRM. Yes. Isa na sa makuan nga if ever makuha nato na naanay ka nang murag ang appointing authority na gid is although si mayor na gid ka ang appointing authority pero siya na ang mag-approve sa appointment kung ma-meet na to na. So actually on the works gid ang HR karon gahimo ta og kanang team, internal team nga motutok gid sa tong kuan kay preparing pod sa na may sabi-sabi nga apil na daw sa sunod pohon pillar sa ato ang SGLG. Okay. That's why nun nga at least as early as now prepare na ta with that no. And mo na no nga sumurag autonomy na gihatag ang civil service nga autonomy kung makuha na tong prime HRM ma'am. So as may noon nga as early as now we're we're doing it na no ang tanang mga preparation usab ni ana. How about this kuan ma'am kining lahi po ni siya kining sa strategic performance management system or kining orientation and workshops ato mga empleyado? Kana siya same sa kung gingon gani nga ay mga categories. Katong mga categories na sa atong gi-offer. Categories na siya pero empower lang nato nga mao gini siya ang iyang mga labels kay of course aron makabalo taon say dapat look out gyud nga i-focus. So kaning sa atong strategic performance management system mo ni siya ang kanang kinatibuk-an gyud nga system sa ato ang mga training sa learning and development nato sa employees. So actually katong sa ato ang last year nga kanang HR summit di ba na-introduce to nga kanang naanatay kanang online system ani nga ma-view na nimo ang mga employees kung kinsa pila nakabuk ang imuhang training ani nga year ani nga month aron mas kanang accessible silbi pod sa atong mga offices nga kani siya nga employee is kanang enough na siya, efficient na siya. Kani kay dili pa pwede so kana mas maka-focus ta sa mga employees nga kinahanglan og tabang. Isa na siya sa SPMS na to nga lookout. Kana sa tong IPCR. Si IPCR, yes. So una no nga gani sa to mga kauban nga naka-attend sa HR Summit kani ato nakalabay nga tuig dako kay lang pagpasalamat kay nahatagag higayon no nga to undergo trainings and mapaybalog kining ubang mga sistema usab natong ginahimo sa HRMO usab. And sa imo nang gikaingon ma'am katong murag focal person usab pod sa nahimo nga dako usab kay nga katabang ninyo sa HRMO matag opisina ang kining ato ang mga AO or kining atong administrative officer pinagi sa atong AO.net. Can you tell us more about this kining ato ang
partner gid matag agency, ma'am. Yes. Actually, kita kong gi-share ganina about sa HRDC nga mga internal. Yes, oo. Proposal pa to. Oo. Pero kaning AO.net na to is existing na gid ni siya. Okay. Mo ni siya tong group sa atong mga administrative officers. Ang kaning atong administrative officers is mo ni siya silbi ang counterpart sa atong HR kada opisina. Oo. So kung naay mga announcements, mga memorandum, mga changes, mga adjustments unsa anything good or mga kailangan nga ipang-comply, ipang-submit, iagi gid nato na sa AO. So gakuan kita na nga accountable ang AO nga i-facilitate na nila sa ilang mga offices. For example, karon upcoming silbi ang mga deadline nato sa ato ang sa staffing plan, sa ato ang SALN. So lisod kaayo no kung ang HRM dira ang magkuan ana. Matagsa-tagsa ba gyud sa kuan, di ba? At least kami kabalo mingan kada opisina na may focal person. So dadto na mi mag-follow up sa nga kumusta man ang inyong submission dira, kumusta naman ang progress na. Mao gid siya ang purpose sa AOs. So kana na-take ka ng meetings with them, regular meetings with them. Kay aron pod ma-equip kay kanang grabe manggod ang role. Yes. Grabe ang role sa AO kung wala lang kay na internalize sa uban pero kanig gud nga time ako gingiingon kung unsa kadako ang tabang sa AOs kung mag-function lang siya sa kung unsa bitaw ang kanang dapat nila i-function sa iyang office kay dako gid kay siya matabang pod sa iyang mga kauban nga empleyado. Most especially kana bitang sa ato ang payroll, sa atong sweldo ana. Pwede gid kaayo nga dili lang atong ang payroll officer, dili lang atong liaison ang magtutok ana. Pwede gid kayo nga i-supervise pod siya sa atong AOs kay let's face it, nagi-uban pod nga mga empleyado, I don't know why. Nga kanang idigpasa bitaw sa requirements. Kan ako strict gid kay kana nga muhatag sa ko requirements kanang sa DTR, kay mo man i-attach ko sa atong sweldo. Magpasa sa DTR kay for my signature. Magtanaw na ko siya mismo pa siya nag-sign. Sa accomplishment report mo pa siya nag-sign. So, ang imong expectation na siya silbi nga nag-submit sa imo, nag-expect na siya nga once ma-signan na ko, okay na to, maadto na to sa accounting, sa treasurer, asa ba ka ha. Pero nalimot siya nga kung dili siya mo pirma, mabalik gihapon to. So, it's a long process man god. So, might as well if you submit your requirements, kanang ready na siya ba kay ang ato manggong giapas is kanang ang oras o ang oras gid kay ang isa man gud ka payroll daghan siya og signatories and kanang signatories gud aton na mga department managers nga bugat gid kay og ginadala dili gid ta sure nga from 8 to 5 naron na siya sa iyong opisina and if ever na siya sa iyong opisina kuan ba siya kanang bakante ba siya mamirma so kana lang actually appeal gina siya sa ako i-share niya. Apil na siya sa tong goal gid nga mas masantan sa tong mga employees kung kana lang nahimo mo siyang routinary nga every month ba taga himo ana. Tungod sa iyang ka-routinary, mara bitog nawala na ang essence nga unsa di ay ang imong accountability as an employee nga na kay contribution nga ingon ana nga kung sakto lang gid nga mga papel lang imong ihatag. Dali mas siya no. Dayon naay gyud mga kuan pod na apoy mga officers na AOs na to atong liaison ang payroll officer nga mag-monitor ana nalihok kay lisod man pud kayo na po in town uban employees nga maulaw pud mag-follow up sa isa biya ka payroll dili ra isa ka tao so naingon ana so might as well magtinabangay gyud ang ato ang mga AOs gid dako gud pag kaayo og pwede matabang ana. That's right no niya with how the kining offices work no each department works dako pud kayo gikatabang AO kay it's a more dili pud kalihok ang ubang mga departments without AO no kay lagi sila ang administrative no tanang administrative kining functions naa naka-delegate sa ilaha so dako kay nang tahas usab niya gani ma'am kining ato ang mga AOs there are some instances nga sila nay mudawat og application then i-forward sa HR na ba yung nang instances actually kanang naamangoy times nga for example labaw na sa kanang mga promotion o mga promotion kana man kay mag-start man gina siya sa office kay mas nakailaman ang atong mga department managers sa kung kinsa ang angay ipang-promote sa ilang mga empleyado. So kana pwede gid sila mo help og facilitate ana nga i-check ang mga requirements kung kani okay na ba ni siya kay at least inigpasa sa HR mara bitaw gamay na lang ang gamay na lang ang kulang nga kuan nga imong
i-comply or i-submit tungod kay naay nagtabang sa imuhang office level. That's right. No? Inana. Muna nga at least man lang no with this makuha-kuhaan gamay no at least gamay ang tabahon sa HR sa pag-facilitate usab with application or di ba ka ang kining mga promotions nato no. So mas mayo nga we have a constant communication and regular meeting with our AOs ma'am aron usab nga dali gyud ang pag-disseminate sa mga programs and tanang mga tuang mandates no nga to sa tanang implement. And aside from that ma'am kamo sa Mangulo no sa HRMD ang matag September no ang kining sa kasaulugan sa Philippine Civil Service anniversary celebration which is dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro hilabihan kadaghang event sa nakalabay nga September no so ganito lang more about this sa ma'am. Oh, actually, first time to nako last year. Okay. Bago pag mag 1 year pa ko sa HR. Tapos, na-excited kay ko ato kay kana lagi first time ko nga naka-appeal and then hands-on. Yes. So, natay last year natay mga nakalinya nga mga activities like itong kickstart na to with a fun run fun run with our employees. Tapos naputay mga trivia nga kanang about sa civil service mga unsay mga basic nga kailangan nimo mahibaw-an as an employee. Tapos unsa pa to daghan I think ang HR summit na to is nahitabo within kuan to siya actually appeal gito siya dapat sa ato ang Philippine Civil Service nga pero since murag na may kanang unsay ni naay kanang conflict so murag na move siya gamay pero that's part of the kuan mao to siya ang kanang murag highlight and closing. So na gani nga matag semana to adunay event at least man lang no to kana bang paghatag og lingaw no once in a while sa ato ang mga empleyadong makapalingaw at the same time makahatag teamwork ug unsa pa mga kuan sa opisina. So grabe kalingaw ang ato ang ginahimo niya. Siguro lauman pod by this year ma'am with the celebration sa Philippine Civil Service anniversary mas daghan pa mga events yes actually hopeful kay kuan na kay ang team gyud sa HR grabe sila ka creative and active brilliant minds gyud dili lang sa nga mga paperworks ug sa mga technicalities pero daghan kay silang ideas kay actually ako ning i-share na sa HR na ay kanang murag weekly gid namo nga wellness okay office wellness so every Monday na may motivational Mondays na kanang mag-share nice, mga quotes baka nga ipangkuan na mga share na motivational Mondays tapos wellness Wednesdays. So, ang kasagara gid sa amo ang Wednesdays kanang murag medyo physical siya. Okay. Ga-invite me og mga kanang mga yoga teachers. Zumba instructors na yan. Okay, nice. Sa pato among na-try mga wushu. Wushu baka. Dili nagigod akong memory. Mao na siya ang silbi kanang theme sa Wednesdays. Tapos ang sa Fridays din, Fun Fridays, din kanang mga games, mga trivia, may mga puzzle nga kanang ga team up gid me ana. So actually ga look forward gid ang mga employees bitaw ana sa mga office kay given sa load pud sa ato ang trabaho kailangan gid ta nga muginhawa gamay kay aron pud ta ma-burn out and then mas efficient gid kung naka-recharge nga kana bitang oops gamay lang kanang 5 minutes lang gid 5 minutes break ana. So kuan actually, ako na ning gi-story sila nga gusto na ko i-streamline ni siya per office. Yes. Kay, as observation good, mas maayo gid nga naingon ani pero dili not necessarily nga kami mo provide sa unsay buhaton kay lain-lain man og kanang culture ang kada opisina. So, pwede gid nila ma-customize. Amo lang nang ginahinay og kanang marag plaster sa office aron mas kanang inig-streamline na marag bitang trial and error bitaw mi inana. Pero hatag na ko dan og kanang background. So, pwede na mag-prepare gamay ato mga opisina no. But it's a nice avenue gid po ma'am to kining cultivate a healthy relationship within the organization. Kaya of course kung ano na yung healthy relationship with our co-workers, mas productive ang usa ka kuan no. Mas maayo gyud nga kanang imong feeling bitaw sa imong trabaho is dili lang trabaho lang. Yes. Nga kanang muanha ka kay dili lang kay mo trabaho ka pero kanang ganahan ka sa imong palibot. Kanang experience gid nako na lahi gid ang akong environment karon. Lahi akong environment karon and then although mas bugat ang akong responsibility karon pero ginakayan ako tungod sa the people surrounding me. Yes. Mao na ang akong gusto nga murag ma-experience sa tanan nga
although kanang subjective na Yeah, siya, yeah, pero yeah. I hope gyud nga ang kaning ato ang mga ginagmay nga mga i-initiate nga activities is makatabang, Yes. makatabang og kanang ingon ana ang nga point of view sa tong mga employees. So mas maayo siya no, nindot siya nga initiative usab nga aron nga mas makatawag lingaw kining runay i-look forward ba ang ato ang mga empleyado within the week. So not necessarily himuon na siya during kining break time no, break Yes, time himuon siya during break time. And of course, usasab sa ato ang kaamisab ko ani no kining programa nato sa HRMD and of course atong local government unit is kining pre-retirement seminar salamat paalam program nato, ma'am. Unsa ni siya nga programa, ma'am? So kaning atong salamat paalam nga program is na-establish ni siya last 2017. So mo ni ato ang program para sa ato ang mga retirees. So kaning atong mga mo retire na sila'y kanang 1,000 pesos nga incentive gikan sa ato ang LGU per year nga ilang na serve diri sa LGU. So kana last year lang na ating na-disburse nga 3.1 million para sa atong mga ning retire last year. So inana siya pero not necessarily nga kuan na mangoy di ba na may kuan nga kanang if maabot kag 15 years pwede na ka mo retire. Early retirement, pero yes. mag 15 years pero maabot kag 60 to 65 years old maka-avail gihapon ka ani. Okay. Basta kay per year nga imuhang gitrabaho sa LGC daw is equivalent to kanang 1,000 pesos. At least naslay pabalo no nga to sa ato ang mga ginagmay lang gid kay nga mga kanang token of gratitude sa ilahang pagpanerbisyo sa those years nga kanang they have been with us serving the public. So nindot siya nga programa usab na gawas lahi pod ni siya sa mga leave credits nga ilahang makuha upon retirement. Lahi na kay ang leave credits kay kanang mandate man gid siya. Yes. Kani siya is initiative ni siya sa tuang LGU. Nindot siya nga programa usab mo na nga dunay i-look forward kahinaman ng ato ang mga empleyado atol sa ilahang pag-retire unya no aron na sila pabalon usab kung magkuan sila magkuan sila break silang kaugalingon to kining pag-tour no yun na so aduna sila magamit no from the LGU. Siguro ma'am at this time unsay mga kuan pa kining mga plano future endeavors sa ato ang HRMD sa imong pagpangulo usab dinha nga department. Actually more on kuan may kanang sa data management kay same sa kung ingon ganina dili na gid siya lalim ang bulk sa amo ang papers literally sa office maglisod na gid so kanang we are aiming nga kana bitong digitalization digitalization at the same time mas ma-distribute ang ato ang kanang data management. Dili lang siya kanang bitong centralized sa office. Yes, So, di ba na naman tayo kanang e-leave karon kanang online nga leave nga application. So, sa una mong good kay sa HR na karon kay nanay access ang ato ang mga offices nga kung gusto ka mag-apply dadto na ka. Yes. So, ang atong gihimo karon hinihinay is kanang e-SALN. So kanang sa SALN amuan ang mas ipasabot sa itong mga AOs puhon-puhon ana kay dako kayo og kanang part ang AOs pod ana nga upon submission lugar sa ilahang SALN kanang nabitay kanang marag format nga kailangan nila i-fill in dadto ana. So electronically nga ni siya ma'am. Electronic na gid siya tanan. Kay aron dali ra pod ang pag-trace o ang pag-monitor kay lisod gid kay nga pero actually kailangan gyapon sila mo-submit og kanang hard copy sa HR kay dapat man na i-notarize and all. Pero at least natay system data yes nga na kana bitong if kailangan nato i-track or monitor natay maadtuan. Same as true sa ato ang service records. So kung ikaw empleyado ka gusto ka mangayo og service record on the works pod na nga maka-access ng office. So mag-request ang office upon dapat approve pod sa kuan sa HR. Then inig-approve, pwede na din ka mag-print. Okay. Not necessarily nga mo sa pa ka kay mag-request ka sa So at least with that kining sa ato ang mga digitalization nato nga kining on the pipe right now at least kuhaan pod gamay og burden ang ato ang mga trabahante sa HR ma'am kay of course digital naman siya and sa ato usab ka mga empleyado sa ilang isip end user mas mapadali pod sa ilang proseso. Actually mao ang goal nga mas efficient ang atong process kay
aside lugar sa gusto tang mag paperless, gusto pud ta nga kana bitang mas daghan og magtinabangay sa isa ka proseso Yes, kay. oo. Ang atong ginakita is if iusa gid siya sa isa lang ka area, mao gid na siya ang kanang kadugayan. That's Given gid sa bulk karon sa atong employees. Yeah, Oo. So muna no nga dili lamang ta nang hingusog no sa pagpadali sa mga serbisyo nato sa ato ang mga katawhan no dinhi sa pinagi sa nakadiyang mga services sa ato ang nakadiyang mga agencies, but internally we're doing it kay kung sa kuan magud kung sa serbisyo nga to sa ato mga katawhan, we're bound for kining sa ARTA nato no, Anti-Red Tape Act, and of course ease of doing business, Yes, and so on. So diri pod internally at least kita pod na napod himo nga move nga para sa atong mga empleyado nga mas mapadali pod ang transaction nato within the within the system. Okay, actually ako good kanang as a leader, more on kuan manggug ko kanang delegate gid ko kay gusto ko empower gyud ang employees. Yes. So mao sad na akong gusto mahitabo nga kana bitang dili lang naka-centralize sa isa ka office. Although kami gihapon ang amo amang ginang lookout. Yes. Ingon nga pagpamasa sa Yeah. trabaho. Pero at least daghan og magtinabangay kay kung mutabang og kung part bita ko or engage ka sa isa ka process, mas masabtan nimo siya. Yes. So kung ikaw lagar opisina na ningkamot ka nga imuha ning ma-submit or imuha ning ma-comply, mas masabtan nimo siya kung unsa siya ka essential diay nga kung imo na siyang buhaton, mas makatabang ka o mas paspas gid ang proseso. Kana lang dayon kanang ang upong upcoming nga although na natay induction and reorientation. Yes, napag another reorientation kay okay. Sa mga existing ni siya nga mga kuan sa existing nato ni nga mga employees. Kay ang sa observation lang din gusto nako nga marag mas knowledgeable lang atong mga employees dili lang sa ilang benefits o sa ilang roles, apil sa ilang mga accountability. So gusto na ko nga kanang naa sila idea gid gikan sa application padung sa PSB kinsa ang pwede ma-promote unsa kinahanglan buhaton ingon ana siya nga nindot magud kay nang iniglakaw nimo dili bitaw ka nga sige kag sugaton nga ma'am ana kay tuod wala sila kabalo o dili mo na ma-blame. It's because kana man gud nga mga information is technical siya kay ako mismo honestly gyud daghan ipog mga kanang nahibaw-an nga information or data tungod kinaan ko dahil sa HR. But since katong wala pa ko daghan gyud ko og pangutana. So gusto na ko na ma-share nga experience nga kanang equip ang ato ang mga empleyado nga kabalo sila sa kung unsay gakahitabo din siya pod mismo kabalo siya nga unsay dapat ning i-prepare para pwede siya ana mabutang. Yes. So kana amo anang i-announce sooner kay nagplaster pa sad mi ana. Yes. So daghag mga exciting mga developments no ato ang local government unit nga angay atangan usab sa ato ang mga empleyado labi na sa internally no nato dinhi no nga naa na nerbisyo dinhi sa City Hall. So with this ma'am ang siguro at this time inong busy kay sa ingon pa ni Ma'am Kansay duha ka opisina in town ni ang gidala karon no. Siguro ma'am at this time imuhang closing statement imuhang parting statement ngadto sa ato ang mga empleyado sa atong mga sukintig paminaw tiglantaw. Thank you. Actually, ang una gid akong gusto express is grateful kayo ko ani nga opportunity kay dugay na ninyo gi-offer sa ko pero I want to come prepared. It's because kabalo gusto ko nga mao ni siya ang venue for me to kanang share the kanang unsay processes sa office. Gusto ko nga mas masabtan na sa mga empleyado kung unsa day ang ilang mga rights, ilang mga kana benefits tanan, and then gusto ko nga substantial nga information akong mahatag. And I hope nga kanang sa mga naminaw daghan mo og nasabtan, and then open gid kaayo pod ang ato ang office, ang ato pong mga AOs kung naamoy mga questions kay dili sa pagsabot nga gi-equip mo, di na pod may mo dawat sa inyong mga pangutana. Naamang gid na siya along the way, and naara gid pod may para mo guide sa inyo nga kay aside sa amuan ng trabaho, ako mismo gyud kanang open kay ko nga mutabang aron mas makasabot ta sa kung unsay ato ang ginaliho karon. And then let me take this opportunity pod to thank my whole HRMD family, most especially sa among mga division heads, silang Ma'am Mona, Ma'am Bernie, Sir Jopen, sila Ma'am Tata, and then ang amo ang mga reliable kay nga consultants, silang Ma'am Ofer, silang Sir Gift, akong tanan nga kauban sa HRMD. Sama sa akong giingon, it is not a walk in the park gyud, very challenging, and kanang ako daghan pa kay ko gusto i-improve o i-learn.
and they made it easy and yeah, bearable. It's because sa ilahang support ug sa ilaha pong mismong kabalugid sila sa ilang gabuhaton. So I want the employees of the City Hall to know nga unsa ka kanang knowledgeable o kanang ka-able ang ato ang team sa HRMD. Kana lang siguro. Thank you so much. Alright, dagan kayong salamat sa panahon o gigayon nga makauban ka na mo diri Ma'am Kansay, labi na sa imong hectic sa schedule and of course sa mga trabahoon in town nga ana sa HR mo ingon man sa Office of the City Mayor. Once again, dagan kayong salamat sa kagayonan ma'am and sunod na pod no sa pagbalik with the development sa kining HR mo daghantag mga nakalinya karon no nga ato ang i-introduce dinhi sa atong City Hall niya. Mubalik ra gid ni si Ma'am Kansay labi na kung atong gipaningkamutan ang Prime HRM no. So mubalik si Ma'am Kansay ran sa pag-present ni ana puhon no. So alright, mo kadto ang naglangkob sa atong department and focus karon na sa ngalan lamang sa kinatibuk ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Oy ingon man sa pagpangulo sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Kini lamang si George Bacos ang salamat sa inyong pagtan-aw o pagpaminaw hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw sa tanan. Okay.